Hmm, magand magandang araw sa inyo, kababayan, kung saang sulok man kayo ng mundo. So, ngayon, dito ako ngayon sa barko. Nasa kami, sa South Korea, nakaangkurahe kami. Ngayon, pag-usapan natin yung sakit na type 2 diabetes. Kung paano ko ba ito nakuha, kailan ito nakuha, kung paano ko nalampasan. Una, mga kababayan, bigla na lang akong inatake sa sakit na to. Way back June 1, 2017, bigla na lang nanuyo yung lalamunan ko. Tapos yung dito ko, nagkasugat-sugat yung gilid ko. Dito, yan yung simula. Nagtanong ako sa kasamahan ko. Ang sabi nila, ano lang daw, vitamin C deficiency. Pero hanggang sa tumagal, parang mabigat talaga yung katawan ko. Hanggang di ko na maintindihan yung yung sarili ko, na parang mamatay na ako. Sa panahon na yun, doon ako sa barko, nakasampa ako nun. Dito kami sa gitna ng dagat nun. Kaya wala talagang walang mga ospital kung saan pwede magpagamot. Ang inasahan ko lang yung sa barko, mga manual, nabasa ko yun, mga medical guide sa barko. At sa ganun, di ko talaga mahulaan kung ano lang pumapasok sa isip ko. Papunta ng kanser, mamatay na ako. Yun, bigla kong yung feeling na iniisip na katapusan mo na. Kasi sobrang bigat talaga, alam ko yan. Kung kayo may type 2 diabetes, hindi nyo pa yung alam kung anong nangyari sa inyo. Yung una, ganun talaga, marami kayong maiisip. Kaya yun, dami kong naiisip na mga kung ano ba talaga yung sakit ko. Tapos nun, after 1 month nun, wala na talaga, di ko na talaga kaya. Yun, nagsabi ko kay kapitan na ganito naramdaman ko. Wala talagang findings. Siyempre yung mga seaman kami, hindi namin alam yung ano ba talaga yung ganun na mga sintomas. Pagdating nun, patapos na rin kontrata ko nun, mga 1 linggo na lang, 8 buwan na ako sa barko. Hindi ko na talaga kaya. Yun, nag-request kapitan sa akin ng medical check-up. Wala na talaga, lubog na ako. Hindi na ako makatulog, panay ako ihi. Parang yung feeling talaga na mamatay ka na. Pagkatapos nun, binaba ako sa China nun. Sinakay ako ng ambulansya papuntang ospital. Napaka high-tech na ospital yung napuntahan ko. Napakaganda, kumpleto sa pasilidad. Mag-isa lang ako sa kwarto. Daming kamera nakatutok sa akin kasi nga hindi ako taga doon, parin ako. Yun, pinasok ako sa MRI nun. Chinek yung bungatawan ko. Di ko pang alam, first time ko na MRI. Ganun pala, pinasok ka sa parang aquarium, nagsalita sa loob, yung parang machine. Siyempre kinakabahan na ako, pero naisip ko nun na Diyos na lang bahala sa akin. Ganun, pagpasok sa akin ng ganun, tapos maya pinunan ako daming blood sample sa marami. Di ko na maalala kung ilang bote yung kinuha sa akin na maliliit, kahit saan lang tinutusok. After nun, wala pang 2 oras, may resulta na agad. At kakatawa nun, kasi na China ako, di kami magkaintindihan ng mga doktor, nurse. Binuntahan ako ng doktor to, kinausap ako. Kaso yung doktor hindi makasalita ng English. Ang ginawa namin, may translator kami. Pinabasa niya sa akin yung translator ganito. Hanggang nun, naintindihan ko naman siya nag-translate sa English. Yun talaga, mayroon akong sakit na type 2 diabetes. Tapos nakita din sa MRI ko, may gallbladder polyp, gallbladder stone ba yun? Yun, maliit. Simula nun, na ako, medyo na yung isip ko, medyo na ako kasi nalaman ko ng sakit ko.
Doon sa nasa hospital ako noon, check ko sa internet ano ba talaga yung type 2 diabetes, hanggang dami ko nang nakita na video, yung iba-ibang video paano na reverse kung nakakamatay ba to. Kaya ngayon usapan natin yung paano ko ba na reverse yung diabetes ko sa 7 years from now, at paano bumalik yung timbang ko. Dati talaga sobrang payat ko. Una sa lahat, lahat ng mga nanood sa akin, ito yung unang vlog ko. Gusto ko sanang i-like and subscribe nyo ako, at marami pa kayong matutunan sa mga napagdaanan ko na personal ko. Una nun, ang ginawa sa akin ng doktor nun, tinuturukan nila ako ng insulin bago ako kumain, umaga, tanghali, hapunan. Nakakatawa pa nun, sa tuwing kumakain ako, minsan di ko kinakain kasi nga nakikita ko nga sa video ng ibang mga YouTuber na ganito, huwag kumain, ganito. Kaya yun ginagawa ko. Meron palang mga nakatingin sa akin ng mga kamera, ang daming kamera. Dapat ko pala kainin ko pala yung mga pinapakain sa akin para ma-eksperimentuhan nila kung gaano ka-responsive pa yung insulin ko. Yung una, yun, pakaiturok sa akin insulin bago kumain. May gamot pa iniinom na tablitas. Kasi yung sa panahon na yon, yung HbA1c ko umabot ng 15 mmol. Hindi ko lang alam kung anong katumbas nun sa milligram. Times nyo lang sa 18 yata, yun ang conversion nun. Hanggang doon umabot yung HbA1c ko ng 15 ba yun, mmol. Ibig sabihin sa last 3 months ko, yung sa barko pa ako, grabe na pala yung taas ng sugar ko noon. Hindi ko lang alam. Panay kain kasi sa barko, dami talagang pagkain doon. Juice, chocolate, samahan pa ng puyat. Yun ako na at isa pa, sobrang taba ako dati. Tumitimbang ako ng 115 kilos. Simula noon yun, kampante na ako konti, kaya minalaman ko na yung talaga yung sakit ko. Panay lang ako, search. Di ako talagang tao, mahilig ako mag-search. Kung ano lang pumasok sa isip ko, tinatanong ko yan sa YouTube, Google, yun. Katapos nun, na ako doon, admit ako, bali mga 3 weeks ako doon sa Shanghai. Tinignan nila lahat ng pagsusuri, tinignan nila maayos. Ma-high-tech yung doon, yung kagamitan, pagsusuri. Maano talaga nila kung paano nila yung, pati hindi lang diabetes yung sinuri sa akin, lahat ng organ ko, basta lahat. Kasi may MRI ako, yun nalaman ko talaga yun talaga problema ko. At yun pa na-search ako hanggang sa nag-stable na yung ko, yung sugar ko. Yun ang panahon na pinauwi na nila sa Pilipinas. Saglit nga, muna natin itong kasi naka-duty ako ngayon dito sa bridge. Yan. Ibalik tayo sa topic natin. Saan na ba tayo? Doon na tayo sa pinauwi na ako. Nung pag-uwi ko sa Pilipinas, napunta ako, pinagamot nila ako hanggang sa sa may sarili lang hospital kasi naka-covered nga kami sa PNI. Hanggang doon, yun, napunta ako sa hospital saglit, mga ilang linggo lang yun. Tapos nag-stable na kasi yung ko, na-control na yung konti yung sugar ko, bumaba na. Hindi mo na ako sumakay talaga, may ilang buwan ako hindi sumakay, mga halos 1 taon din, tumambay ako para mapagaling. Sinatakot nga ako, napubiya ako sa barko, para kasi alam kong para mamatay na ako. Pagkatapos nun, yun, na-control ko na yung yung diabetes ko. Hanggang lahat ng mga ginagawa ko nun,
strict talaga, strict diet, strict exercise. Andun na yung low carbs hanggang naging wala talaga, nawala yung rice ko noon, mga halos 6 months wala akong rice nun. Walang carbs, may carbs konti. Yung siyempre nakagutom din, manibago ka kasi yung lakas ko talagang kumain dati. Yun, yung andun ako sa Pilipinas, andun ako sa pamilya ko, yun, strict diet, kain lang ako ng litos, itlog, tapos may maulam, maraming ulam. Yun, dun simula yung diet ko, ganun. Hanggang sa naging controllable yung diabetes. Medyo maganda na yung pakiramdam ko. Mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Ipagpatuloy natin yung video sa sunod na kabanata. Salamat.